nitong si Bea ay tuluyang nalantad. Matapos ngang sinundan nga ni Darius ang kinaroroonan nga nitong si Melania at nakita nga niya ang sabuatan ng dalawa. Bukod pa roon, alam na niya ang sekreto tungkol kung sino nga itong si Belle at siya ay anak nga nitong si Rosel. Kaya naman tatapusin na niya ang mga maliligayang araw ng dalawa. Gusto na niyang sabihin ang katotohanan, lalong-lalo na at alam niya na mababaliw na nga itong si Rosel sa kakahanap sa kanyang anak na nawawala. At ang alam niya, ito lang ang tanging way para makabawi nga siya sa nagawa niyang kasalanan kay Rosel. Talikod itong si Darius. Ang tanga-tanga naman niya at hindi pa siya agad umalis sa naturang bahay dahil nagawa pa nga niyang tumawag kay Rosel upang ilantad na nga ang katotohanan tungkol sa hinahanap niyang anak at alam na niya. Subalit bago pa man niya mabigkas ang katotohanan iyon ay hindi makakapayag si Bea at itong si Melania dahil masisira ang kanilang mga plano. Kaya naman pinukpok nga nitong si Bea itong si Darius na siyang naging dahilan kung bakit ito natumba. Balit malakas si Darius, hindi siya basta-basta nanghihina at nagawa pa nga niyang sakalin itong si Bea dahil sa galit niya. Gusto na niyang tapusin ang buhay nga nitong si Bea. Subalit alam naman ni Melania na kapag nangyari yun, maaring siya ay isusunod din ni Darius. Kaya naman tinulungan niya itong si Bea at dilim ang kanyang mga mata dahil napabigat ang kanyang pagpukpok sa ulo ni Darius na naging dahilan ng tuluyang pagkamatay. Tuluyan nga nilang nagawa ang karumal-dumal na krimen. Nais man na lang itago ito. Pinagtatakpan nila ang lahat. Nagpapanig sila at natataranta. Agad nilang niligpit ang naturang kalat. Ayon pa kay Bea, naniniwala siyang maging malinis ang lahat at walang maamoy na dumi at kalat dahil magaling umanong magligpit ito ang si Melania dahil dati siyang domestic helper kaya naman sanay siyang magligpit ng mga kalat. Agad nilang niligpit ang naturang kaawa-awang si Darius. Agad nilang isinilid sa naturang sasakyan. Subalit bago pa man sila makaalis ay maabutan nga sila nitong si Rosel kung saan gigil na pumasok sa kanyang bahay. Naniniwala si Rosel na may kinalaman nga itong si Bea dahil na rin sa isang scarf na naiwan sa isang sasakyan at naniniwala siyang kay Bea iyon. Subalit todo ang kanyang pagdidinay. Ayon sa kanya ay walang pangalan ang naturang scarf. Maaaring magkamukha o magkahawig lang o mano yun. Ngunit hindi inamin ni Bea ang totoo at agad na nga niyang pinapalayas ang mga pulis maging itong si Rosel dahil wala umano silang warrant of arrest. Nangangatog na nga ang mga paa nitong si Bea dahil sinubukan nga ni Rosel din na buksan ang kanyang sasakyan at maaring mabibisto nga silang dalawa nitong si Melania kung saan nais nga nilang iligpit ang naturang kalat.